Kapuso. Pahiram po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Salamat po sa lahat ng nanonood sa YouTube at Facebook, sa ating mga live streaming channels, at sa nakikinig po sa DZWB. Welcome to the show. Welcome to the program. Usapang pamilya, usapang magninong po, ang magaganap ngayong hapon. Naitay Kapuso, please welcome Faith Da Silva. Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Akala mo hindi ako naghanda. Alam ko nang mangyayari ito. Thank you so much. Sabi ko, magiging bisita ko si Faith, sigurado, Grabe. mangangaruling. Ang bilis ng delivery. Dapat. Please. Maraming salamat. Thank you so much, At maraming salamat sa pangangaruling. Kumusta ka? I'm great. I'm very happy. I feel like kalmado yung puso ko ngayon and parang lahat ng nangyayari sa buhay ko, maayos siya. Parang feeling ko nasa tamang daan ako. Ganun. Ganda. It gets there eh. Yeah. Pero balikan mo naman yung... Hiningal po ako sa pangangaruling ko. Okay pa, sorry po. Balikan muna natin yung pangangaruling. Kasi kung tama ang aking memorya, you used to sing even theme songs of teleseries. Yes po. Di ba? Nasaan ngayon yun? In the context of your career? I have a single. Sana, yeah. Okay. Nagyabang agad, di ba? It's on Spotify. Sa lahat po ng mga manonood, kung gusto niyo pong pakinggan ng mga kanta ko, just search Faith Da Silva on Spotify. Alright. So, ang single na ito, ang pamagat ay? Sana sabihin mo na lang. Wow! Ang kantang ito ay tungkol sa sana'y sabihin mo na lang. It's about relationships na sometimes kapag enough na talaga, itigil mo na. Sabihin mo na lang sa akin para ako na yung gagawa ng paraan. Ninong mo ako, hindi pa kita naririnig talaga na kumanta. Kasi yung Merry Christmas naman, parang itinodo mo yun. Iba ang intensyon. Sige po. Okay. Quiet, please. Tila ako'y napapahala sa iyong ginagawa. Hindi ko maintindihan, para bang nagsasawa. Lilisan ka na ba? Yan, pakinggan niyo po yan sa Spotify. Sana sabihin niyo na lang. Ganda ng boses mo, ha? Thank you so much. Yeah. Pag-girl pa, sweet bigla. But you do gigs. I mean, you do singing engagements. Yes po, gusto ko po talagang nagpo-perform. Feeling ko kasi na sa akin talaga yung pagiging performer. Bukod sa pagiging aktor and host ngayon, parang ngayon lang din po talaga ako nag-start maging host. Pero kasi yung talent na ito binigay sa akin ng Panginoong Diyos. And so, para ma-share ko yung blessing na to sa iba, to make them happy, to make them jump sa joy na nararamdaman nila, it means a lot to me. At saka napakahalaga yung versatility po dito sa ating industriya. You can do many. Madalas may nagsasabi, hindi, you have to focus on acting, just acting. Hindi eh. There are people who can act, there are people who can dance, there are people who can sing. Yes. And if you can do everything to the best you can, dapat gawin mo. At ang sabi mo nga, because I want to share, I want to express. Yes, pero medyo kinulong lang po ako academically. Pero alam mo, Faith, it's not too late. Magbasa Yes. ka, you Totoo know, po yan. listen to people, listen to conversations, watch movies, understand. Hindi totoo yun. yes, and I feel like I have been learning a lot, not through books, not through like literally studying, but with living life. Kasi the more na I connect with other people, iba't ibang backgrounds, iba't ibang personality, parang doon nanggagaling yung mga learning experiences ko in life. Anong natapos mo? I'm still studying right now. That's good. Yes. That's I'm in good. senior high school. Okay. Grade 12. Like, hopefully, matapos ko na talaga to. Pero, it's a struggle, to be honest. Because ngayon po talaga, dumarating yung mga blessings, yung mga work,
ang dami kong responsibilities, at syempre sa personal life ko. Pero goal ko kasi talaga na to finish studying. Hindi ko minamadali yung sarili ko. Kung kailan ako matatapos, okay lang, kahit na mas late. Hindi ko kinukumpara din yung sarili ko sa iba because nakikita ko naman yung growth ko and yung success ko sa sarili kong buhay ngayon. And that's the way to do it. Dapat pace mo, dapat rhythm mo, dapat timing mo. Pero ang importante, yung goals. Yes. Di ba? Gusto ko makatapos ng pag-aaral and it's gonna happen. You know why? Because you want it. Oh. Okay, did you want to see your father? Napanood namin yung pagkikita ninyo. Napanood namin yung bahagi ng inyong pag-uusap. Pero yun lamang personally ang nakita ko. Tell me your story about that visit na naganap noong nakaraang taon. I have been talking to Kuya Kim Atienza. Siya po ang tumulong sa akin para maging posible po ang lahat ng to, and si General Katapang, sila pong dalawa, because hindi pa po allowed na mag-visit talaga sa kanila sa loob ngayon. Pero since 2023, the start of 2023, I have talked to Kuya Kim. Gusto ko sana na on my birthday kami magkikita. April po yun. So, ang tagal, ang layo na ng narating, naging busy na si Kuya Kim, naging busy na din ako. Tapos hindi ako sure kung magiging posible pa siya because nga parang in a way, hindi naman sa nag-give up na ako, pero sinusurrender ko na lang talaga kay God na parang if nandyan yung divine timing, it will come. Pero, naniniwala din ako na kailangan yung course of action manggaling din sa atin. Hindi tayo pwedeng nangangarap ng nangangarap lang. Ang sarap sa pakiramdam to parang for the first time in my life na nasa arms ako ng father ko. Until now, I still have mixed emotions about it because more than anything, I'm grateful na it happened. Pero, yung parang gusto ko pa ng more. Gusto ko pa siyang makasama, gusto ko pa siyang makakwentuhan, gusto ko pa siyang mayakap. Pero, for now, gusto ko na lang maging grateful kasi nangyari siya. And I have to move forward in life. Pero I'm happy na kasama ko yung brother ko, si Silas. First time din nilang mag-meet. And yung photo namin together that I posted on my Instagram, yun yung unang photo naming lahat. And naging maayos siya, naging smooth siya. Yung mama ko, she was very supportive about it. Talagang inaasar niya ako ng paulit-ulit kasi hindi ako makatulog. The night before, hindi talaga ako makatulog. Pinaplano ko kung ano yung mangyayari. Tinatry kong i-direct yung sarili ko kung paano ako makikipag-usap sa kanya. Pero when we were together, I felt so at ease. It was very peaceful, na parang it was meant to happen talaga. Okay, Faith, dito ako mag-uumpisa. Bakit gusto mo siyang makita? Because I love him. I love him a lot. Yung love ko kasi sa kanya nung una, it was coming from a place of longingness. Because he was not, of course, present nung time na yon. I remember before, bata pa lang ako, meron akong imaginary father. Okay. Na kapag pinapagalitan ako ng mama ko, or meron akong kaaway, ganyan, kinakausap ko yung imaginary father ko. And alam ko na nung time na yon, At hindi sinasabi siya, mong? Na sana kasama ko siya. Nagpapakampi ka? Yes. Parang, kasi nga palaging sinasabi talaga sa akin ni mama growing up na sobrang mahal ako ng father ko, tapos daddy's girl ako. Eh ako wala naman akong recollection kasi nga like 1-year-old pa lang ako, paano ako magiging daddy's girl, di ba? Eh syempre, usually naman, hindi naman sinasabi kong favorite ng mama ko yung brother ko, pero may dynamic kasi sa family na yung mother and son, may kakaiba talaga silang bonding, di ba? So ako, iniisip ko talaga na kailan darating yung time na I would have a moment with my dad. Yung pagmamahal ko sa kanya, it felt like I was really seeking for it.
hindi, parang feeling ko hindi siya normal. Tapos, hindi ko din siya sinishare sa ibang tao. So, lahat siya nandito lang sa loob. Na parang hindi ko alam kung paano ko ipaprocess, kumbaga, nung time na yon. Pero, si God ang naging father ko talaga. Doon napunta. Doon talaga No, I want to napunta. go into that aspect of wala ang tatay namin, nasa loob ng kulungan, questioning, ano bang kanyang ginawa? Bakit kami naiwan? Bakit wala kaming katuwang? Bakit ang mama lang? Bakit ako? Pag may kaaway ako. So, hindi ka pumunta doon and instead you said, sana ang dad nandito. Or did you go through that phase? I did, You of did. course. Well, Okay. yun na nga, nung nagkakaroon na talaga ako ng idea with what happened, nakikita ko na yung kaso, nami-meet ko na din yung, or napapakilala sa akin slowly yung mga ibang family members ko, Okay. mga half-siblings ko. Gusto ko siya na nandyan na wala. Gusto na because siguro at that time I felt like gusto ko lang maging selfish. Okay. Ganon, na kahit na meron na siyang sarili niyang family, gusto ko kami naman, paramdam mo naman sa akin. Gusto ko din maging buo bilang isang pamilya. But at the same time, hindi na din kasi may family siya and I respect that. Okay. Deserve mo rin, anak ka eh. Yeah. Deserve din ni Silas kasi anak din siya. Yeah. Oo. But you don't even use that word. Diba? Iginagalang mo na meron ng ibang pamilya. But what about me? There are things that I deserve as a daughter. Oo. Yes. Kaya nakakatuwa na buo yung pagmamahal na yon. Instead, you chose to long for him, to love him. Happy ako for him. Mukha siyang, or I believe na malusog siya. Happy siya. At saka, siguro yung justice talagang makukuha niya sa tamang panahon. Naniniwala ako doon. Your father, Dennis, humingi ba siya ng patawad sa inyong magkapatid? Mas nauna siyang humingi ng tawad sa akin. Ito yung pagkikita namin, si Silas. Si Silas talaga yung tinanong niya. Paano niya sinabi? Tinanong niya kung okay na ba tayo. Alam ko noon pa lang meron kang mga feelings or certain emotions na negative about me. Gusto ko lang malaman kung okay na tayo. Kung maayos na tayong dalawa. And he said yes. Actually, na-shock nga ako kasi parang usually, di ba, yung mga tao kapag nagtatanong or nami-meet ko, yun ang agad ang mga tanong about show business, ganyan. Siya tao. Tao ang tanong niya sa akin, kamusta ka? Maayos ba yung tinitirahan mo? Kamusta kayo ng mama mo? How is your mom? And sobrang tatay ng mga tanong. Kay Silas? Ganon din naman. Ganon din. Nung lumalaki kayo ni Silas, ano yung madalas na sinasabi ng mom tungkol sa dad? Paano ginawa yan ng mom? Pinaramdam niya kasi sa amin na yung love ng father namin para sa amin ni Silas is something real talaga. Na ako, inalagaan niya ako habang lumalaki ako. I mean, hindi hanggang lumalaki, hanggang baby pa lang. Hindi naman kami masyadong nagkasama ng matagal. Pero when my mama left to go to Japan for work, naiwan ako sa father ko. So kami lang talagang dalawa nung time na yon. At sinasabi niya na yung tatay mo, mabait siya talaga na tao. 'Di ba? Maraming That mga... stuck to your mind, no? Yes. And aside from my mom, marami din mga tao na nagsasabi sa akin. People that he's worked with. Right. And na, syempre siguro dahil sa mga news na nababasa ko from the past, meron din akong ibang image sa kanya. Pero yung makausap yung mga taong totoong malapit talaga sa kanya and for them to say na, you know, he is a happy person. And dun ko na-realize na when I was talking to him, face-to-face talaga, I see a lot of myself in him. It was very weird kasi that was the first time we've met. Pero para maramdaman ko yun, parang
okay. Okay. Totoo nga to. Ito nga talaga yung dapat mangyari. Na mapatawad kita, na magmahalan tayo, at mag-build tayo ng relationship together. Gwapo pa rin. Gwapo naman, yes. Because your dad was very good looking when he was young. Yes. Oo. So, gaano katagal yung pag-uusap? Siguro mga 2 hours. Was lang. it difficult to say goodbye? Hirap. Kasi hindi ako sure kung kailan mangyayari ulit. Dahil nga, hindi lang naman nag-a-allow sila ng mga visitors. May mga rules. Yes. Pero, ang dami ding mga emotions na nag-resurface talaga. Na parang ang hirap iwanan na kahit na nakauwi na ako, ilang araw na yung dumating, hindi ko pa rin feel na fully nag-sink in na talaga siya. What were his last words? Mag-iingat kayo mga anak, mahal na mahal kayo ni Papa. Yeah. Difficult. Yeah. Anong epekto niyan sa'yo? Sa paniniwala mo, sa pag-ibig, sa paniniwala mo sa kasal, naapektuhan ba yan? Ang kasagutan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy. We're back on the show. Kasama pa rin po natin ang aking inaanak na napakaganda, Faith Da Silva. Faith, that was a wonderful story. Ang daming leksyon ang mapupulot natin. But of course, we have to do Fast Talk. Okay. We have 2 minutes to do this and our time begins now. Faith, walk with faith or hope for the best? Walk with faith. Maganda o matalino? Matalino. Betty, Scarlett. Betty! Kung may superpower ka, ano ito? Kapangyarihan ng katapangan! Kung papalitan ang name mo, anong ipapalit mo? Hope. Magiging bilyonaryo ka for 15 minutes, anong gagawin mo? Ipapa-extend. Kung laro ka sa kalye, anong laro ka? Patintero. Nakailang boyfriends ka na? Yung totoo po or yung hindi? 2. Parang hindi sigurado sa 2. Madaling araw o hating gabi? Maaga po ako natutulog. Mabagal, mabilis? Mabilis. Mabagal na internet o low bat na phone? Low bat na phone. Walang kilay o walang pilik mata? Ako na lang yung mawawala. Huwag lang mawala. Walang tubig o walang kuryente? Walang kuryente. Best daughter or best actress? Best daughter. No money o no honey? No honey. Walang kain, walang tulog? Walang kain. Kailan ka huling kinilig? Tagal na po. Kanta mo sa sarili. I will survive! Bibisita sa bahay si Taylor Swift. Anong isuserve mong food? Tinola. Kung ipapasyal mo si Yoon Bin sa Pilipinas, saan mo dadalhin? Sa place ko. Hiling ngayong 2024. Healing. A lot of healing. Lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness? Any time of the day. Totoong masaya ako ngayon kasi Everything that's been happening in my life is in alignment with my goals, my passion, and my dreams in life. naniniwala ka ba sa kasal? Opo, of course. Yes. Pangarap ko din, syempre, na ikasal ako. Sagrado kasi ang ang kasal eh. Pangalawang beses ko pa lamang ginagawa ho ito, but I'd like to try this. Itong heart-to-heart talk with Faith. Oo. We also have 2 minutes to do this. But unlike fast talk, puso sa puso. Heart-to-heart talk. Para dito kami magtatapos ang aming kwentuhan ni Faith. Last night of the world, and our time begins now. Last night of the world, anong ginagawa mo at sinong kasama mo? Kasama ko yung mama and kapatid ko si Silas at yung mga dogs namin. You're home. Kahit nasan kami, basta magkakasama kami. Dinner for 3. Sino ang iimbitahan mo? Mama and Silas and me. What do you know
about love for sure? It is something that you feel. Hindi siya bagay na pinipilit mo. Can you respect someone who doesn't agree with your politics and religion? Yes, of course. Posible. Faith, who are you when no one is watching? I am a daughter and a sister. What is worse than betrayal? Dishonesty. Is it kindness or love? There's kindness in love. So love ako. Will you ever kill someone? Ay. Kung kailangan siguro. Hindi, para ano lang, ipagtanggol yung sarili ko. Ganun lang po. You are at the entrance of heaven. You're at the pearly gates. Naroon ang Panginoong Diyos. Sasabihin niya, Faith, my daughter, bago ka pumasok sa langit, sabihin mo sa akin kung ano ang pinakamabuting bagay na ginawa mo. Anong sasabihin mo? Parang nahirapan ako dun. Hindi. The fact na I'm here on earth, living my life with pure intentions. Lahat ng mga taong nakakasalamuha ko, binabati ko, wala akong masamang tinapay sa kanilang lahat. And I'm living this life nang gusto ko lang maging happy ako at happy yung mga tao na nasa paligid ko. Maraming salamat. Thank you. Thank you, so Faith. much. Thank you. Huwag mong kalilimutan yung ampaw. Eto na nga. Maraming salamat. Congratulations. Proud of you. And all the best in 2024. And just love. Just love. Sabi nga ni Saint John of the Cross, in the evening of life, we will all be judged on love alone. Yes. Salamat. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga puso at tahanan. Be kind, make your nanay and tatay proud. Hashtag say thank you. Do one good thing a day, just one isa lang. And make this world a better place. Goodbye for now. God bless.